Hindi naman gano'n kakulutan yung buhok niya, pero may pagkabuhaghag at may pagka-dry. Pero paano natin na-achieve yung ganitong outcome ng buhok niya, yung flat na flat, makintab at napakalambot? Sa bidyong ito ay makikita nyo na yung resulta ngayong araw din po nang hindi pa siya pinaplansya ng pangalawang beses. So 3 tips yung matututunan nyo sa bidyong ito. Ngayon, uunahin ko po muna kung paano magpantay ng buhok ng maayos at sa mabilisang paraan. So una ang gagawin mo, ipapatong mo ng konti yung client, tapos i-brush up, tapos sahuri ng suklay sa bandang ilalim yung buhok, and then gupitan mo na siya ng pantay. So pagka gupit mo ng pantay, dyan sa magkabilang gilid sa kaliwa at kanan, may makikita ka dyang mga sobra-sobra pa. Suklayin muna yung buhok, gupitin yung mga sobra dyan sa ilalim, at panatilihing nakayuko pa rin yung gugupitan mo. So ayun, nakikita nyo yung mahaba sa gilid. Ang gagawin po natin ay pupunta po tayo sa gilid, pero i-section po muna natin yung buhok sa bandang gitna. Itapat natin sa ilong. So kung ang hati niya ay sa gilid, sa gitna mo muna siya hatiin, ibabalik mo na lang siya pagkatapos mong matanggal yung mga sorba dyan sa bandang harapan. So ganyan lang po ang gagawin. Yan. So makikita nyo naman po dyan yung susundan yung pattern. So gugupitin nyo lang po yung mga sobra-sobra. So gawin lang po yan sa bandang kaliwa at kanan, doon sa bandang harapan. Gupitin yung mga sobra. So, hindi pa po natatapos yon. So, ang gagawin pa po natin ulit ay ipunta natin yung mga buhok niya sa harapan lahat. So, ganyan. Gayahin nyo lang po yan. So, makikita nyo hindi pa yan pantay. May mga susobra pa dyan. So, ganyan lang po ang gagawin yung section nyo. Sa bandang harap, yung parang gagawa po kayo ng bangs. Yan. Tapos, suklayin, ayusin, and then, hanggang sa pinakadulo, dapat po pababa yung gawi ng buhok. Tapos, ayan, makikita nyo yung sobra. Gugupitin nyo lang din po. So, ganyan lang po yung pagpantay ng buhok ng maayos at mabilisang paraan nang wala ka na makikitang mga susobra-sobra pa. So, ganun po yun kapag po magpapantay po tayo ng buhok, sa gitna po muna tayo maghahati. So, tsaka na lang po natin ibabalik sa dati niyang hati kapag napantay na natin yung buhok. So, alam niyo po ba kung bakit? Kasi kung gusto niya mag-iba po ng hati, ay pantay pa rin po yung magiging kalalabasan kahit saan pa siya maghati. So, katulad niyan, binalik ko siya sa bandang gilid. So, ayan, kung makikita nyo, pantay na yung kanyang buhok. Ngayon naman, dadako naman po tayo sa pangalawang tip na ituturo ko. So, sa pagpahid po ng gamot, ayan, kung makikita nyo, dapat po ay walang mga nakasobra na buhok. Lalagyan po natin yan lahat ng gamot. So, ayan, puro po yung gamot na ginamit ko. At yung ginamit na gamot dyan ay yung Lightness Ginger. So, hindi po kami nag-iiba ng brand. Ayan po yung lagi namin gamit dahil subok na po namin yan. So, ganyan po dapat, malinis. Wala pong may iwan na buhok na hibla. Dahil po kung may iwan na buhok, yun po ay may hilaw. So, ayan po ay tinatawag na smoothening process. So, pinapalambot po natin yung buhok. Dapat po ang direksyon ng buhok ay laging pababa at naka-straight. Wala pong lukot-lukot, walang nakatope. Hindi po ito katulad ng pangalawang gamot, yung neutralizing cream, na kahit magkatupi-tupi ang buhok ay okay lang. So, dito po sa smoothening process ay dapat laging ang direksyon ng buhok ay straight. Tapos ito pa, itong technique na rin na ito, dapat yung malaman ito. Katulad nitong ganitong case, ayan, kung makikita nyo, meron siyang previous reband, pero kokonti na lang. Tapos ito yung tinatawag na dugtungan. So, nagdudugtong po yung regrowth, tapos yung previous reband ng client. So, ang tamang pag-application dito, so, katulad na kanina, malinis, dapat walang may iwan ng buhok. Pero kung mapapansin nyo, dito sa regrowth, makapal. Yan.
Itong previous reband, ayan, yung tinuturo ko na yan, manipis lang po ang pagpahid ng gamot dyan. Tapos dito sa dugtungan na sinasabi ko ay makapal. Kasi po yun po yung kadalasang nahuhuli ng luto, yung matagal maluto. Tapos ito pa, additional tip, kung nasa mahanging lugar kayo, dito po kasi sa amin ay mahangin. Ayan, kung makikita nyo, yan, ganyan po yung ginagawa namin after ng application, binabalot ng plastic. Kaya ganyan po yung ginagawa namin cape dahil matipid siya, tas pwede mo pa siyang ibalot. Lalo na kung nag-home service po tayo, kapag mahangin po yung place, kailangan po natin siyang ibalot para hindi po nahihilaw yung buhok at mas mabilis pa siyang maluto. Wag lang po natin ikukulob masyado. Dapat po may hingahan or nakahinga po sa bandang taas para hindi po makulob. Ayan, makikita nyo sa bandang gitna, may space po dyan. Tapos yung electric fan, wag po tayo magtatapat. Kaya kung makikita nyo kanina, yung electric fan natin ay nakatungo. So, ito na po, ito yung itsura niya nung pagkapatuyo natin. Tapos, ito naman po yung pinaka-final result after po natin ma-plancha ulit dahil meron po siyang Brazilian Botox.